Ang umaga sa Tel Aviv ay nagsimula sa malamig na simoy ng hangin at sa marahang tunog ng dagat. Nakatayo sa gilid ng bintana si Lee Cohen, nakatingin sa malayo habang hawak ang isang lumang larawan ng kanyang pamilya. Sa kanyang mukha ay bakas ang pagod ng panahon, ngunit sa kanyang mga mata, may bahid ng pag-asa na mahirap maintindihan. Lee, gusto mo ba ng tsaa? Tanong ng kanyang anak na si David habang inihahanda ang mesa. Tahimik lamang siyang tumango. Si Rina, ang kanyang apo, ay masayang naglalaro sa sahig, tinatayo ang mga bloke ng laruan habang paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanyang lola. Ngunit tila may kulang. Simula nang mag-retire si Lee at lumisan ang kanyang asawa, nag-iba ang sigla sa bahay. Samantala, libu-libong kilometro ang layo, sa isang maliit na apartment sa Maynila, abalang-abala si Maria Santos sa pag-impact ng mga damit. Kailangan niyang magpaalam. Inay, tatay alagaan niyo si Junior ha? Babalik ako, nangangako ako, sabi niya, pilit tinatago ang kaba sa likod ng ngiti. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina, habang si Junior ay pilit nagtatapang-tapangan. Ate, mag-ingat ka roon. Magpadala ka ng pictures. Sigaw niya. Sumakay si Maria ng eroplano na ang baon lang ay isang maliit na bag, dasal, at mga pangarap. Sa eroplano, habang nakatanaw siya sa alapaap, iniisip niya ang magiging buhay niya sa Israel, isang bansang dati niyang naririnig lang sa mga balita, ngayon ay magiging kanyang bagong tahanan. Pagdating niya sa Ben Gurion Airport, mabilis ang pintig ng puso niya. Maria Santos, tawag ng isang lalaking may hawak na placard. Lumapit siya, nag-aalalang baka mali ang napuntahan. Ako po si Maria, sagot niya. Ako si David Cohen. Susunduin kita, welcome to Israel, sabi ng lalaki, bahagyang ngumingiti. Napansin ni Maria na parang may lungkot sa mga mata ni David. Tahimik ang biyahe papunta sa bahay. Sa gilid ng bintana, pinagmamasdan ni Maria ang bagong mundong gagalawan niya. Nag-aalala siya, maiintindihan kaya siya ng mga taong ito. Tanggap ba siya? O magiging dayuhan pa rin siya kahit kailan? Pagsapit nila sa bahay, sinalubong siya ni Rina ng isang mahiyain, ngunit matamis ng ngiti. Hello, ate, wika ng bata, nangingimi ngunit sabi. Si Lee, tahimik na nakaupo sa sofa, tinignan siya mula ulo hanggang paa. Hindi agad nagsalita si Lee. Si David ang nagpakilala. Mama, si Maria ang tutulong sa atin dito sa bahay. Siya na po ang mag-aalaga sa inyo at kay Rina kapag busy ako. Nagpalitan ng titig sina Lee at Maria. Para bang nag-uusap ang kanilang mga mata, parehong puno ng kaba, parehong nagtatago ng sariling sugat at pangarap. Magandang gabi po, bati ni Maria, pilit sinasanay ang sarili sa bagong wika, bagong pangalan, at bagong buhay. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Maria ang mahimbing na tulog ni Rina, at si Lee naman ay tahimik na nagdarasal, pareho nilang naramdaman na nagsisimula pa lang ang totoong kwento ng kanilang pagsasama. Isang kwentong mag-ugnay sa dalawang magkaibang mundo. Nagising si Maria sa kakaibang lamig ng umaga. Dahan-dahan siyang bumangon, nagdasal, at sumilip sa bintana. Maliwanag ang araw sa Tel Aviv, ngunit sa kanyang puso ay may bahid pa ng takot at pananabik. Nang pumasok siya sa kusina, naroon na si Lee, tahimik na nagkakape habang binabasa ang lumang diary na laging kanyang katabi. Napansin ni Maria ang kakaibang lalim ng mga mata ni Lee. Magandang umaga po, Lee, bati niya, pilit pinapalakas ang loob. Lumingon si Lee, bahagyang ngumiti at tinapik ang silya sa tabi niya. Halika, upo ka. May gusto akong ipakita sa iyo. Inilapag ni Lee ang diary sa harap ni Maria. Luma na ito, ang papel ay dilaw na at ang mga letra ay medyo kupas. Alam mo ba ang tungkol sa taong 1,947, tanong ni Lee. Umiling si Maria. Hindi po masyado. Nagbuntong hininga si Lee, halatang malapit sa kanyang puso ang kwentong iyon. Noong 1,947, ang buong mundo ay nagdadalawang isip. Maraming bansa ang ayaw tumulong sa mga Hudyo pagkatapos ng digmaan. Pero may isang bansang tumayo para sa amin. Alam mo kung alin? Napakunot noo si Maria, nag-isip. Hindi ko po alam. Tumango si Lee. Pilipinas. Ang bansang pinagmulan mo. Kayo ang isa sa mga bumoto para sa pagkakatatag ng Israel. Hindi iyon malilimutan ng pamilya ko. Nagulat si Maria. Hindi niya alam na ganoon pala kalalim ang naging ugnayan ng dalawang bansa. Totoo po ba? Tanong niya, halos bulong. Sagot ni Lee, pinisil ang kamay ni Maria.
Kaya kahit hindi pa kita kilala noon, parang may utang na loob na ako sa iyo. Nagpatuloy ang araw na iyon na puno ng kakaibang damdamin. Habang nag-aayos si Maria ng mesa para sa almusal, dumating si David, bitbit ang isang supot ng prutas. "Magandang umaga, Maria," bati niya, masiglang nagpakilala. "Ako nga pala si David, anak ni Lee. Alam kong mahirap mag-adjust, pero dito, parang pamilya ka na rin namin." Nilingon ni Maria si David. "Salamat po. Sana hindi po ako maging abala." Umiling si David, ngumiti. "Walang abala rito. Alam mo, noong bata pa ako, lagi akong kinukwentuhan ni Mama tungkol sa Pilipinas. Ang lola niya raw ay iyak ng iyak sa tuwa noong nabalitaan ang balita. Akala nila wala nang tutulong sa mga Hudyo noon. Pero may isang maliit na bansang sumugal para sa amin. Laging sinasabi ni Mama, huwag kang makakalimot sa kabutihan. Kaya ngayon, tuwing nakakakilala ako ng Pilipino, parang may kakaibang respeto na agad." Napangiti si Maria kahit may lungkot sa kanyang mga mata. Naalala niya ang kanyang pamilya sa Maynila, ang mga kwentong naririnig lang niya sa lola niya, at ngayon, nararanasan niya ito sa ibang paraan, sa isang malayong lugar. Samantala, habang naglilinis si Maria ng sala, tinawag siya ni Rina. "Ate Maria, tulungan mo po akong ayusin yung mga litrato namin ni Lola." Nakita niya ang album na punong-puno ng lumang larawan, may mga kuha sa panahon ng giyera, may mga batang naglalaro sa ilalim ng araw, at may mga larawan ng mga taong hindi niya kilala pero tila mahalaga. "Siya si Lolo Moshe," kwento ni Rina, itinuro ang isang lalaking may malambing na ngiti. Sabi ni Lola, siya raw ang sumagip sa maraming tao noong Holocaust. Pero natakot din siya kasi akala niya walang tutulong sa kanila. Pero nang nagbukas ang balita tungkol sa Pilipinas, nagbuni silang lahat. Tahimik si Maria, pilit niyang iniintindi ang bawat salita. Sa bawat pahina ng album, mas nararamdaman niya na hindi na lang siya bisita sa bahay na yon. Kinagabihan, nagtipon-tipon ang pamilya sa hapagkainan. Habang kumakain ng sabaw na niluto ni Maria, nagsimulang magkwento si Lee tungkol sa nakaraan. "Alam mo, Maria, noong bata pa ako, natatakot akong bumalik sa eskwela. Maraming bata, nagbago ng ugali dahil sa giyera. Pero naalala ko ang lola ko, palaging may kwento tungkol sa mga Pilipino, palaging mabait, palaging handang tumulong. Kahit hindi namin sila kilala ng personal, ramdam namin yung init ng loob nila. Lola, gusto ko rin po makita ang Pilipinas," sigaw ni Rina, sabay halakhak. Natawa si Maria, napansin niyang unti-unti siyang nagiging komportable. "Dadalhin kita balang araw, Rina. Sobrang saya roon." Nagpatuloy ang gabi sa masayang usapan. Si David ay nagtanong kay Maria tungkol sa kultura ng Pilipinas, tungkol sa Pasko, mga pista, at kung anong mga pagkain ang masarap doon. "May adobo po ba kayo dito?" tanong ni David, sabay tawa. "Ay, opo. Pero mas masarap pag doon niluto," sagot ni Maria, napatawa rin. Si Lee, bagaman mahina na, ay sumingit, "Gusto ko matikman yan. Sabi ng kaibigan ko, adobo raw ang pinakamasarap sa Pilipinas." Kinabukasan, habang nagwawalis si Maria sa bakuran, nilapitan siya ng kapitbahay na si Kyria Greenberg. "Ikaw ba si Maria?" tanong nito. "Po, ako nga po." "Galing kang Pilipinas, di ba? Mabait daw ang mga Pilipino, lalo na sa matatanda. Alam mo ba, noong panahon ng giyera, muntik na kaming mawalan ng pag-asa. Pero may narinig kaming kwento, Pilipinas raw ang isa sa nagbukas ng pinto para sa mga Hudyo. Hanggang ngayon, di ko makakalimutan yon." Napatango si Maria, parang may mainit na yakap na dumarampi sa kanyang puso. Unti-unti, nararamdaman niyang hindi lang siya basta tagalaba o tagaluto, bahagi na siya ng mas malalim na kwento. Habang nagpapahinga sa hapon, nakatanggap ng tawag si Maria mula sa kanyang pamilya. "Ate, okay ka lang ba riyan?" tanong ni Junior. "Opo, ayos lang ako dito. Mabait sila sa akin. Parang pamilya na rin nila ako," sagot niya, pilit tinatago ang lungkot. "Miss na miss ka na namin," sagot ng kanyang ina. "Miss ko na rin kayo, pero alam kong may dahilan kung bakit ako nandito." Lumipas ang mga linggo, at mas lalong naging malapit si Maria kina Lee at Rina. Madalas silang magkwentuhan bago matulog. Minsan, tinuruan ni Maria si Lee ng ilang salita sa Tagalog. "Salamat po," sabi ni Lee, pilit bigkasin. "Galing po," tawa ni Maria. "Magandang gabi, Ate Maria," sigaw ni Rina bago matulog, halatang natutuwa siya sa bagong tunog sa kanyang bibig.
Isang gabi, habang tahimik na nagdarasal si Lee sa kwarto, lumapit si Maria, nagdala ng tsa. Lee, gusto mo po ng tsa? Salamat, Maria. Alam mo, sa edad kong ito, akala ko tapos na ang lahat ng sorpresa sa buhay. Pero dumating ka at parang bumalik ang sigla ko. Alam mo bang tuwing nakikita kita, naaalala ko ang tapang ng bansa mo. Hindi lang kayo basta tumulong noon, tinaya ninyo ang kinabukasan nyo para sa amin. Maraming salamat. Napaluha si Maria. Hindi niya akalain na ang simpleng pangarap niyang makapagpadala ng pera sa pamilya ay magiging bahagi pala ng kwento ng isang bayan, ng isang pamilya, at ng mga sugat na unti-unting naghihilom. Habang natutulog si Maria sa kanyang maliit na kwarto, pinakikinggan niya ang malalim na katahimikan ng bahay. Ramdam niya na may bagong simula, na ang bawat araw ay puno ng pag-asa, at nasa simpleng presensya niya sa pamilyang Cohen, may tumutubong punla ng pagkakaibigan, pasasalamat, at respeto. Punlang balang araw ay magbubunga ng higit pa sa kanyang inaasahan. Ang araw ay sumik sa likod ng mga bintana ng bahay ng mga Cohen, nagpapahiwatig ng bagong simula. Sa kusina, natagpuan ni Maria ang sarili niyang sumasayaw sa pagitan ng mga kaldero at kawali, hawak ang lumang recipe book na iniwan ng kanyang ina. Napangiti siya nang makita si Rina, nakatayo sa tabi ng mesa, nanonood habang hinihiwa niya ang bawang. Ate Maria, anong niluluto mo? Tanong ng bata, punang kuryosidad ang mga mata. Adobo ito, Rina, sagot ni Maria, tinuruan siyang paano mag-marinate ng manok. Sa Pilipinas, ito ang paborito naming pagkain kapag may espesyal na okasyon. Sumulyap si Lee mula sa sala, sumik sa bintana ng kusina, at mumiti sa tanawing iyon, dalawang henerasyon ng dalawang magkaibang bansa, nagkakasundo sa gitna ng lutuan. Amoy masarap yan, Maria, biro ni Lee, sumandal sa pintuan. Pwede bang matikman? Siyempre po, Lee. Tikman niyo mamaya, sagot ni Maria, sinabayan ng tawa ni Rina. Habang kumukulo ang adobo, tinuruan ni Maria si Rina ng kantang sa ugoy ng duyan. Dahan-dahan niyang inawit ang malumanay na tono, at tinuruan si Rina kung paano bumigkas ng mga salitang banyaga sa kanyang tainga. Si Rina, bagaman nagkakamali, ay masigla at patuloy na sumasabay. Ugoy ng duyan, bulong ni Rina, pilit tinatandaan ang bawat linya. Ano po ibig sabihin nito, ate? Ibig sabihin, parang hinukradle ka ng mama mo, iniingatan ka habang natutulog, paliwanag ni Maria. Nagbukas ng panibagong pahina ng pagkakaibigan ang pag-awit nila. Nagsimulang abutin ni Maria ang mga kwento ng kanyang kabataan, paano siya inalagaan ng kanyang ina, ang mga harana tuwing gabi, at ang mga tawanan sa hapag. Kinagabihan, habang nagbabasa si Lee ng libro sa tabi ng kama, narinig niyang umaawit si Rina. Pinakinggan niyang mabuti, hindi Hebreo, kundi Tagalog. Nagulat siya at lumapit sa pinto ng kwarto ng apo. Lola, tinuruan po ako ni Ate Maria ng kanta nila, sigaw ni Rina. Lumapit si Lee, umupo sa tabi ng bata at nakinig. Maganda ang tunog. Gusto kong matutunan yan, bulong ni Lee, tinapik ang balikat ni Maria. Sige po, Lee. Bukas po, tuturuan ko kayo. Kinabukasan, naisipan ni Lee na ibalik ang paborito niyang recipe, challah bread. Niyaya niya si Maria at Rina sa kusina. Ngayong araw, ipapakita ko naman sa inyo ang challah, tradisyon naming tinapay tuwing Shabbat, anunsyo ni Lee, may kakaibang sigla sa mukha. Naghalo-halo sila ng harina, itlog, at asukal, habang nagtatawanan sa mga kwentong binibitawan ni Lee tungkol sa kanyang kabataan. Maria, mahilig ka ba sa tinapay? Tanong ni Lee, habang hinuhubog ang dough. Opo, Lee. Pero mas mahilig akong magluto ng pandesal sa amin. Magkaiba pero parehong nagpapasaya ng tiyan, sagot ni Maria, sabay tawa ni Rina. Habang hinihintay nilang maluto ang challah, nagtuloy sila sa kwarto ni Rina. Dinala ni Maria ang kanyang lumang cellphone, pinatugtog ang recording ng lola niya na umaawit ng Bahay Kubo. Pinakinggan ni Rina, sinubukang sumabay, habang si Maria ay naiyak sa tuwa. Ngayon, ang musika ng kanyang bayan ay naririnig na sa pader ng bahay ng Cohen. Ang ganda ng kanta, Ate Maria, sambit ni Rina. Turuan mo rin ako ng isa pa. Maya-maya, sinuklian ni Lee ang kabaitan ni Maria. Ngayon naman, turuan kita ng lulabi namin, sabi niya, nagsimulang umawit ng Shalom Aleichem. Maingat na sumabay si Maria, pinilit gayahin ang tono ng Hebreo, habang si Rina ay nagpipigil ng tawa sa kakaibang tunog sa bibig ng ate niya. Naging ugali na tuwing gabi, bago matulog, magpapalitan sila ng kanta, minsan Tagalog, minsan Hebreo. Unti-unti, naghalo ang wika at musika sa loob ng bahay.
Habang tumatagal, napansin ni Maria na mas napalapit siya kina Lee at Rina. Sa gabi ng Shabbat, nagsasama-sama sila sa hapag, nagsasaluhan ng tsala at adobo. Si David, na dati ay laging abala, natutong umupo sa tabi ni Maria para matutunan kung paano ang tamang pagtikim ng suka sa adobo. Maria, paano mo nalalaman kung tama na ang alat? Tanong ni David, hawak ang kutsara. Basta po, pag naamoy mo na parang umuwi ka ng bahay, iyon ang tamang timpla, sagot ni Maria, na nagpatawa sa lahat. Minsan, inimbita ni Lee si Maria na sumama sa pagbisita sa pamilihan. Doon, nakilala ni Maria ang iba pang Pilipina na nagtatrabaho sa mga kalapit na bahay. Isa sa kanila ay si Josie Ramirez, mahaba ang buhok, mabilis magsalita, at likas ang sigla. Maria! Ikaw pala yon. Dito ka rin pala napunta, sigaw ni Josie, sabik na yumakap. Nagkwentuhan sila tungkol sa kani-kanilang amo, mga pakikibaka at mga biro sa pagitan ng mga pamilya. Dito, parang lahat tayo ay pamilya, kahit iba-iba ng bahay, sabi ni Josie, sabay tawa. Minsan, inimbitahan ni Josie sina Maria at Lee sa isang salu-salo ng mga Pilipino at Israeli sa maliit na park malapit sa dagat. Dala-dala ni Josie ang lumpia, habang si Maria naman ay nagdala ng adobo at si Lee ay may dalang tsala. Nagsalo-salo sila, nagkwentuhan, at nagpalitan ng mga kanta, naghalo ang Tagalog, Hebrew, at English sa hangin. Nakita ni Maria kung paanong nagiging tulay ang pagkain at musika, hindi lang sa bahay kundi sa buong komunidad. Alam mo, Maria, bulong ni Lee habang pinagmamasdan ang mga taong nagsasayawan, parang may bagong pamilya ako. Hindi ko ito naramdaman noon. Ngayon lang, simula nung dumating ka. Salamat po, Lee. Akala ko po noon magiging dayuhan ako dito. Pero parang, unti-unti, nagkakaroon din ako ng ugat, sagot ni Maria, pinipigilan ang luha. Isang gabi, habang naghuhugas si Maria ng pinggan, lumapit si Rina, bit-bit ang kanyang drawing. Ate Maria, tingnan mo. Ito tayo, ikaw, ako, si Lola, at si Papa. Tapos may adobo, tsala, at lumpia. Napangiti si Maria. Ang ganda naman, Rina. Ipagpatuloy mo yan, ha? Paglaki mo, marami ka pang matututunan, hindi lang kanta, kundi pagmamahal din ng dalawang kultura. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lumalim ang samahan nila. May mga gabing nagtatawanan sila sa maling bigkas ni Lee ng Tagalog, at may mga araw namang nagtutulungan sila sa mga gawaing bahay na puno ng musika at halakhak. Ngunit sa kabila ng ligaya, may mga pagkakataong nararamdaman ni Maria ang pangungulila. Isang gabi, matapos ang masayang hapunan, umupo siya sa balkonahe at tumingin sa langit. Tumawag siya kay Josie, na agad niyang naisip. Josie, miss mo na ba ang Pilipinas? Tanong ni Maria. Naman, araw-araw, sagot ni Josie. Pero dito, parang may bago kang tahanan, di ba? Josie. Dito ko rin natagpuan yon. Habang nagtatawanan sina Maria, Lee, at Rina sa mga kwento ng kabataan, sa bawat abot ng tinapay, sa bawat kagat ng adobo, at sa bawat salin ng kanta, nabubuo ang isang hindi nakikitang tulay. Tulay ng musika, pagkain, at pagmamahalan na nagpapalalim sa ugat ng bawat isa, kahit magkaibang dako ng mundo ang pinagmulan. Sa paglipas ng panahon, nakasanayan na ng lahat ang bagong normal, isang tahanang may kasamang tunog ng gitara sa Tagalog, halakhak sa Hebrew, at amoy ng adobo at tsala sa hangin. Sa bawat araw, natututo sila hindi lang ng wika at kanta, kundi ng pagkakaibigan, pag-unawa, at tunay na pamilya. Nagbago ang ihip ng hangin nang magsimula ang taglaga sa Tel Aviv. Namumula ang mga dahon at tila mas tahimik ang mga gabi. Sa gitna ng kulay kahel na liwanag ng hapon, naramdaman ni Maria ang bigat ng pangungulila. Habang pinagmamasdan ang mga bata sa labas ng bakod na naglalaro, naalala niya si Junior, ang kanyang kapatid, at ang kanyang ina sa Pilipinas. Sa bawat araw na dumadaan, parang humahaba ang distansya sa pagitan ng dalawang tahanan. Isang hapon, pagkatapos ng klase ni Rina, nilapitan siya ng kaklaseng si Tali. Sino yung kasama ninyo sa bahay? Yaya mo ba siya? Tanong nito, sabay tingin kay Maria. Narinig ni Maria ang tanong at napangiti, ngunit ramdam niya ang kirot sa tono ng batang Israeli. Hindi po ako yaya lang, mahina niyang bulong sa sarili, habang pinipilit mumiti kay Tali. Kinagabihan, habang naghuhugas ng pinggan, tahimik si Maria. Napansin ito ni Lee, kaya umupo siya sa tabi ni Maria at tinapik ang balikat nito. Anak, may problema ba? Tanong ni Lee. Nag-aalalang tumingin si Maria sa matanda. Minsan po, parang iba ang tingin ng mga tao sa akin. Akala nila tagalinis lang ako.
Pero nararamdaman ko po na may mas malalim pa akong bahagi sa pamilya niyo. Nagbuntong hininga si Lee at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Maria. Alam mo ba, noong kabataan ko, palagi kaming tinatawag na dayuhan kahit lumaki kami rito. Palaging may nagsasabi na hindi kami tunay na taga-Israel, kahit dito na kami ipinanganak. Sandaling natahimik si Lee at napuno ng alaala ang kanyang mga mata. May kwento ako, Maria, bulong ni Lee. Noong ako'y bata pa, madalas akong magtago kasama ang aking nanay at kapatid sa ilalim ng bahay. Takot kami sa mga sundalo. Isang gabi, narinig ko ang iyak ng aking nanay. Sabi niya, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Pero tuwing umaga, pinipilit pa rin naming gumiti at magdasal. Iba talaga pagdayuhan ka sa sariling bayan. Napatingin si Maria kay Lee, dama niya ang bigat ng mga salitang iyon. Mahirap po pala, Lee, bulong niya. Tumango si Lee. Kaya naintindihan kita, Maria. Hindi ka nag-iisa. Habang tumatagal, mas lumalalim ang ugnayan nila. Bawat gabi, tinuturuan ni Maria si Lee ng mga salitang Tagalog, at si Lee naman ay nagtuturo kay Maria ng mga simpleng salita sa Hebrew. Ano po ibig sabihin ng shalom? Tanong ni Maria minsang nagkakape sila sa umaga. Kapayapaan, sagot ni Lee. Kapayapaan din po sa Tagalog, sagot ni Maria sabay tawa. Shalom, Maria, biro ni Lee habang ginagaya ang Filipino accent. Nagkaroon ng kasiyahan ang pagkatuto nila. Si Rina ay masigasig na tumutulong, itinuturo kung paano bigkasin ng tama ang mga salita. Ate Maria, ito po yung number sa Hebrew, Echad, Shtayim, Shalosh, natuwa si Maria, natuto siya habang nagtutulungan sila sa paggawa ng takdang aralin ni Rina. Ngunit habang mas napapalapit si Maria sa pamilya, naramdaman ni David ang kakaibang tensyon. Minsan, habang sabay silang kumakain, napansin niyang mas madalas mag-usap sina Lee at Maria kaysa sa kanya. Si Rina naman, mas sabik pang magpakita ng drawing kay Maria kaysa kay David. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga papel sa sala, tinanong ni David si Lee. Mama, napapansin mo ba? Parang masyado nang malapit si Maria sa inyo. Baka nakakalimutan na natin ang sarili nating ugat, bulong ni David, baka sa mukha ang pag-aalinlangan. Nagtaas ng kilay si Lee. David, hindi ba't mas maganda yung natututo tayo ng bagong bagay? Hindi naman ibig sabihin noon ay nawawala na ang ating pagkatao. Hindi sumagot si David pero ramdam niya ang pagbabago. Hindi niya masabi kung ano ang kinatatakutan niya, baka mawala ang tradisyon, baka mabura ang kanilang nakaraan, o baka natatakot siyang magbago ang mundong nakasanayan niya. Samantala, natutunan ni Maria kung paano ang wastong pagbati ng Boker Tov sa mga kapitbahay tuwing umaga. Nagsimula siyang magsalita ng simpleng Hebrew, Todah, Eifo, Anipo, hanggang sa makakaya ng kanyang dila. Sa bawat pagbigkas, natutunan din niyang unawain ang mga kwento ng mga tao sa paligid. Isang araw, nagpasya si Maria na magpadala ng sulat sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Habang sumusulat, tumulo ang kanyang luha. Mahal kong inay at tatay, mabuti ako rito. Marami akong natututunan. Hindi ako nag-iisa. May mga araw na mahirap, lalo na pag-miss ko kayo, pero may mga tao dito na tinuturing na akong pamilya. Alam nyo, tinuruan nila akong mag-Hebrew. Natuto rin silang magsalita ng Tagalog. Parang ang layo-layo, pero parang nagiging malapit. Nasa kusina si Lee habang naglalagay ng bulaklak sa mesa, napansin niyang umiiyak si Maria. Lumapit siya, niyakap ang dalaga. Mismo sila, ano? Tanong ni Lee. Tumango si Maria. Ganyan din ako noon, Maria. Noong panahon ng gyera, iniwan namin ang lahat. Kaya alam ko ang pakiramdam ng malayo sa pamilya. Pero tandaan mo, nandito kami. Nandito ako. Pinawi ni Maria ang luha niya. Salamat po, Lee. Hindi ko po malilimutan ang kabutihan nyo. Samantala, patuloy ang pag-aalalang bumabalot kay David. Isang gabi, nag-usat sila ni Maria sa sala habang si Rina ay abala sa kanyang takdang aralin. Maria, alam mo, masaya ako na malapit ka sa mama ko at kay Rina. Pero minsan, naiisip ko baka nasusobrahan na. Ayokong mawala ang kultura natin. Ayokong malimutan ni Rina kung saan siya galing, seryosong sabi ni David. Nagulat si Maria sa prangkang salita. Naintindihan ko po, David. Hindi ko po balak palitan ang pamilya niyo. Gusto ko lang po makatulong. Alam ko pong may mga hangganan ang bawat papel. Pero para po sa akin, pamilya na kayo.
Tahimik na naglakad si David papunta sa kwarto. Naiwan si Maria, nag-iisip kung may nagawa siyang mali. Lumapit si Lee at tinapik ang balikat niya. "Huwag mong dibdibin yan, Maria. Si David lang yan, matagal bago magbago ng pananaw. Alam kong alam niya ang halaga mo, kailangan lang niya ng panahon." Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat si Maria. Pero hindi niya napigilang magpakita ng pagmamahal kina Lee at Rina. Sa tuwing magkasama sila, natutunan nilang pag-usapan ang kanilang mga sugat at tagumpay. Isang gabi, habang umuulan at malamig ang hangin, nagsindi si Lee ng kandila at tinawag si Maria. "Halika, magkwento tayo." Inilabas ni Lee ang mga lumang sulat mula sa kanyang ina noong panahon ng giyera. Binasa niya ito ng malakas habang nakikinig si Maria at Rina. "Anak, huwag kang matakot. Kahit saan ka man dalhin ng tadhana, dalhin mo ang kabutihan ng iyong puso," basa ni Lee, nangingilid ang luha. "Iyan ang sinulat ng nanay ko. Iyan din ang gusto kong ituro sa inyo." Tumahimik ang lahat, nagyakapan sila sa malamig na gabi. Sa sandaling iyon, nabura ang mga pagkakaiba, naging isang pamilya silang tatlo, kahit sandali lang. Habang natutulog si Maria, muling pumasok sa isip niya ang boses ni David. Hindi siya sigurado kung siya ay dapat magbago o magpatuloy lang sa kanyang ginagawa. Ngunit sa bawat umaga, sa bawat tawanan, sa bawat pagtutulungan nila ni Lee, mas lumalalim ang ugat ng kanilang pagkakaibigan. At kahit pa may mga pagsubok na dumarating, paninira, pagdududa, at takot, sa bawat salita at tawa, nabubuo ang panibagong pag-asa. Isa-isang napupuno ng kulay ang mundong minsang kulay abo, at sa bawat gabi ng pagkukwentuhan, mas lumalakas ang kanilang samahan. Sa pagtapos ng taglagas, ramdam ni Maria na may bago na namang yugto ang darating. Sa bawat pagsubok at tuklas, napagtanto niya, hindi pala hadlang ang wika, lahi, o distansya. Sa pagmamahal at pag-unawa, nagkakaroon ng bagong tahanan ang bawat puso. Nagsimula ang linggo na tila karaniwan, ngunit mabilis itong nabalot ng tahimik na kaba. Isang umaga, napansin ni Maria na hindi bumangon si Rina sa kanyang kama. Nilapitan niya ang bata, hinawakan ang noo, at agad niyang naramdaman ang init. "Lee, si Rina po, may lagnat," tawag niya, pilit na tinatago ang takot sa tinig. Agad lumapit si Lee, napaupo sa tabi ng apo, at marahang hinaplos ang buhok ni Rina. "Rina, anak, anong nararamdaman mo?" mahinang tanong ng matanda. "Masakit po ulo ko, Lola." "Ayoko pong bumangon," sagot ni Rina, pinipilit ngumiti kahit namumugto ang mga mata. Nagmadali si Maria, kumuha ng malamig na bimpo, pinunas ito sa noo ni Rina. Tinawagan ni David ang doktor, at sandaling napuno ng kaba ang buong bahay. Habang naghihintay ng sagot, hindi na iniwan ni Maria ang tabi ng bata. Kahit pagod, kahit nangangamba, siya ang umalalay, pinasisigla si Rina, pinapakain ng sopas, at marahang kinakantahan ng lulabi sa Tagalog. "Maria. Ate Maria," tawag ni Rina sa pagitan ng kanyang pag-idlip, "pwede mo po ba akong kantahan ulit?" Hindi nag-atubili si Maria. Dahan-dahan niyang inawit ang paboritong "Sa Ugoy ng Duyan", at habang naglalakbay ang tinig niya sa malamig na kwarto, napansin niyang unti-unting bumababa ang lagnat ni Rina, tila hinihimas ng musika ang pagod na katawan ng bata. Pagdating ng doktor, sinuri si Rina at inabisuhan silang kailangan lang ng pahinga, sapat na tubig, at pagmamahal. Lumuwag ang dibdib ni Lee. "Salamat, Diyos ko," bulong ng matanda, mahigpit na niyakap si Maria. "Kung wala ka, hindi ko alam anong gagawin ko." Dumating si David, dala ang mga gamot at prutas. Tahimik niyang pinanood si Maria na masinsinang nag-aalaga kay Rina. Sa mga gabing walang tulog, siya ang nagbabantay, nagpapalit ng bimpo, at marahang bumubulong ng mga dasal. "Maria, kailan ka huling umuwi ng Pilipinas?" tanong ni Lee isang gabi, habang nagpapahinga silang dalawa sa sala. "Matagal na po, Lee. 3 taon na." "Miss na miss ko na rin po sila," sagot ni Maria, pilit pinapawi ang lungkot. "Pero alam ko pong kailangan ko munang manatili rito. Alam mo, Maria, hindi madali ang ginagawa mo. Minsan, kahit ako, hindi ko kayang gawin ang sakripisyo mo. Pero gusto kong malaman mo, hindi ka lang tagapag-alaga dito. Bahagi ka na ng pamilya," bulong ni Lee, pinisil ang kamay ni Maria. Naluha si Maria, hindi lang dahil sa pagod kundi dahil ramdam niya ang sinseridad ng matanda. "Salamat po, Lee. Hindi ko po malilimutan to." Habang lumalalim ang gabi, may kakaibang katahimikan na bumalot sa bahay. Pinagmasdan ni Maria si Rina na natutulog, mahimbing at payapa.
Sa likod ng bawat halik sa noo ng bata, naroon ang pag-asang gumaling ito agad at ang dasal para sa sarili niyang pamilya na malayo. Kinabukasan, habang nag-aayos ng kwarto ni Rina, natanggap ni Maria ang isang mensahe mula sa Pilipinas. Nanginig ang kamay niya habang binubuksan ang mensahe ni Josie. Maria, may balita ako. Namatay si Aling Deli, yung matandang tinutulungan ng nanay mo. Nalungkot si inay, pero sabi niya, nagpapasalamat siya dahil natulungan niya hanggang huli. Nabigla si Maria. Parang bumigat ang mundo. Saglit siyang naupo sa gilid ng kama, pinunasan ang luha at nagdasal. Sa puntong iyon, napansin ni Lee ang bigat sa mukha ni Maria. Anak, may problema ba? Muling bumagsak ang luha ni Maria. Lee, may namatay pong kaibigan ng nanay ko sa Pilipinas. Hindi po ako makauwi, hindi ko po sila matulungan, napaluha si Lee, niyakap si Maria ng mahigpit, at sa unang pagkakataon, bumaliktad ang papel, si Lee ang nag-aalaga, si Maria ang inaalagaan. Minsan, Maria, ang tanging magagawa natin ay magdasal para sa mga mahal natin sa malayo. Alam ko ang pakiramdam na parang walang magawa. Pero tandaan mo, may dahilan ang bawat bagay. Kung nasaan ka ngayon, sigurado akong may dahilan, sabi ni Lee, pinunasan ang luha ni Maria. Nagpatuloy ang kanilang gabi na mas tahimik. Ngunit ramdam ang lalim ng pag-unawa at pagmamahal sa pagitan nila. Si Rina, nang magising, ay agad na hinanap si Maria. Ate Maria, ikaw po ang hero ko, mahina niyang bulong, yakap-yakap ang kanyang paboritong unan. Habang lumalakas si Rina, mas lalo siyang napalapit kay Maria. Pinilit niyang bumangon, sumabay sa mga kanta, at minsang nagdrawing ng larawan nilang dalawa, magkatabi, magkahawak kamay. Lola, tignan niyo! Ako at si Ate Maria, magkaibigan kami habang buhay, masiglang kwento ng bata. Napatawa si Lee, tinapik ang ulo ng apo, at mumiti kay Maria. Lumapit si David, pinanood ang eksenang iyon. Tahimik lang siya, pero sa mata niya, may bahid ng pagkilala, hindi niya maitanggi na mahalaga na si Maria sa buhay ng kanilang pamilya. Subalit naroon pa rin ang pag-aalinlangan. Sa pribadong usapan nila ni Lee, minsan ay napatanong siya, Ma, sigurado ka ba na tama to? Baka maging dependent na tayo kay Maria. Tumango si Lee, malumanay ang tinig. David, ang pamilya ay hindi lang dugo. Minsan, puso rin. Hindi sumagot si David, ngunit ramdam niya ang bigat ng sinabi ng ina. Sa mga sumunod na araw, mas napansin niyang hindi na lang simpleng tagapag-alaga si Maria, siya ay naging kaibigan, guro, at kasama sa lahat ng pagsubok ng pamilya. Dumaan pa ang ilang linggo. Gumaling si Rina, mas masigla at mas malapit kay Maria. Sa bawat hapunan, laging may kwento si Rina tungkol sa araw niya, kung paano siya tinuruan ni Maria ng bagong kanta, o kung paano sila nagtawanan sa mga maliliit na pagkakamali sa pagluluto. Isang gabi, pagkatapos maghapunan, niyaya ni Lee si Maria sa balkonahe. Alam mo, Maria, sa dami ng dinaanan kong bagyo, bihira akong makatagpo ng taong kayang magpatawa at magbigay ginhawa kahit sa gitna ng problema. Ikaw yun, Maria. Salamat. Nagpasalamat si Maria, tumingin sa langit, at nagdasal sa tahimik na gabi. Sa bawat lahi, sa bawat wika, iisa lang pala ang tunay na pagmamahal, ang kayang magpagaling, magpatawad, at magpanibago ng lakas ng loob. Nagsimula ang umaga na mas magaan, puno ng pag-asa. Bumalik ang sigla sa bahay. Nakita ni David si Maria at Rina na nagtatawanan sa hardin. Ninisyan niya si Maria, at sa unang pagkakataon, sumabay sa kwento ng kanilang araw. At sa bawat yakap, ngiti, at kanta, lalong tumibay ang mga tali ng pagmamahalan. Sa bawat pagdaan ng unos, natuklasan nilang tunay na pamilya na sila, hindi sa dugo, kundi sa puso. Ang araw ay dumaan ng payapa sa bahay ng mga Cohen, ngunit may bahagyang bigat na sa bawat hakbang ni Lee. Mapapansin ang kanyang pagod na galaw, at ang mga mata niyang dati ipon ng sigla, ngayoy parang mas madalas malayo ang tingin. Ngunit kahit may iniindang sakit, hindi nito pinipigilan si Lee na makipag-usap at magturo kay Maria at Rina. Sa hapon na yon, dumating si Josie Ramirez, may dalang tinapay at mainit na kwento. Maria, sigaw ni Josie sa may tarangkahan, ang saya ng kwento ko, hindi mo akalain. Napatawa si Maria, agad na sinalubong si Josie sa pintuan. Halika, pasok ka. Miss ka na ni Rina. Lee, si Josie po. Lumapit si Lee, bahagyang mahina ngunit mapagkumbaba ang ngiti. Josie, ang kwento mo raw ay laging masarap pakinggan kaysa sa tinapay mo, biro ni Lee, napatawa si Josie at Maria.
Naupo sila sa mesa, habang si Rina ay nagtatampisaw sa kanilang tabi, abalang nagkukulay ng proyekto para sa paaralan. Nagkwentuhan sina Maria at Josie tungkol sa kani-kanilang buhay, at muling sumariwa ang mga alaala ng unang araw nila sa Israel. Maria, noong una, ang hirap talaga, kwento ni Josie, seryoso na ang tinig. Hindi agad ako tinanggap ng pamilya ni Elrea Adler. Akala nila, robot ako, na dapat laging seryoso, laging may gawa. Pero isang gabi, umiyak ang anak nila, si Ben, walang makapagpatahan. Pinuntahan ko siya sa kwarto, kinantahan ko ng Pamulinawen at doon, nagsimula lahat. Noong sumunod na araw, parang iba na ang tingin nila sa akin. Nakinig si Lee at Maria ng tahimik. Minsan, hindi mo kailangan ng maraming salita para maintindihan ang isa't isa. Minsan, kanta lang o pagkain lang, sapat na, dagdag pa ni Josie. Ganyan din po dito, Josie, sambit ni Maria, tinapik ang braso ng kaibigan. Sa dami ng pinagdaanan namin dito, parang pamilya na rin ako ni Lee. Si Rina, halos hindi na ako tinatawag na ate lang, kundi kapatid. Tumingin si Rina, sabik na ipinakita ang kanyang ginuguhit na proyekto sa papel. Tita Josie, tignan niyo. Gagawa po ako ng report tungkol sa Israel at Pilipinas. Gusto ko pong malaman ng mga kaklase ko na may magandang ugnayan ang dalawang bansa. Tinulungan ako ni Ate Maria. Napangiti si Josie. Aba, ang galing mo naman, Rina. Ano ang ilalagay mo sa project? Nag-isip si Rina, tumingin kay Maria at Lee. Sabi ni Ate Maria, noong 1947, tumulong daw ang Pilipinas sa Israel. Tapos, marami pong Pilipino na nagtrabaho rito at naging kaibigan ng mga Israeli. Gusto ko pong isulat na kahit magkaiba tayo ng salita at pagkain, pwede pa rin maging magkaibigan. Natigilan si Lee, parang saglit siyang bumalik sa nakaraan. Rina, tama ka. Ang kasaysayan ay parang ilog. Minsan, nagkakahiwalay, pero palaging may paraan para magsama ulit. Pumili tayo ng tamang daloy. Habang abala si Rina sa pagdikit ng mga larawan ng bandila ng Pilipinas at Israel sa kanyang proyekto, pinagpatuloy ni Josie ang kanyang kwento. Maria, may isang gabi na nagluto ako ng adobo para sa pamilya Adler. Akala nila kakaiba ang amoy. Pero nung natikman, lahat sila nagpasalamat. Sabi pa ni Elrea Adler, ito ang unang beses na naramdaman kong may tunay na init sa hapagkainan namin mula nang umalis si mama ko. Naiyak ako, Maria. Iba pala talaga kapag ang isang pagkain ay dala ng pagmamahal. Napatango si Lee. Josie, ang tunay na ugnayan ay hindi sa dugo, kundi sa araw-araw na pinagsasaluhan, kwento, pagkain, kanta, at pagtulong. Habang lumalalim ang usapan, napansin ni Maria na mas mabilis mapagod si Lee. Madalas itong napapaluhod at hinihingal, ngunit pinipilit nitong maging matatag. Isang gabi, matapos maghapunan, napaupo si Lee sa sala, napayuko at napapikit. Nag-alala si Maria at agad na lumapit. Lee, ayos lang po ba kayo? Dahan-dahang sumagot si Lee, kaunting hilo lang, anak. Mas matanda na talaga ako. Tumango si Maria, ngunit halata ang pag-aalala. Tinawag niya si David. Nagmamadaling dumating si David mula sa trabaho. Mama, ano pong nararamdaman niyo? Nag-alala si Rina, lumapit at yumakap sa kanyang lola. Lola, huwag kang magkasakit, please. Pina-check up nila si Lee. Sabi ng doktor, kailangan niya ng higit na pahinga at tulong. Lee, kailangan niyo na pong magbawas ng gawain. Magpahinga kayo, kami na ang bahala, sabi ni Maria, pinilit na magaan ang tinig. Habang nagpapahinga si Lee, nagbago ang ritmo ng bahay. Si Maria at Josie ang nag-asikaso sa mga gawaing bahay at pag-aalaga kay Lee. Si David, na dati bihirang tumambay sa bahay, ngayon ay naglalaan ng oras para bantayan ang ina at tulungan si Maria sa mga gawain hindi niya dating ginagawa. Isang gabi, habang pinapalitan ni Maria ang kumot ni Lee, bigla siyang napaiyak. Lee, salamat po sa lahat. Hindi ko po kayang makita kayong nahihirapan. Hinawakan ni Lee ang kamay ni Maria. Anak, sa buhay ko, madaming masakit at mahirap. Pero natutunan ko na ang bawat sakit, may kapalit na kabutihan. Hindi kita itinuturing na iba, Maria. Kung darating ang araw na kailangan mong umalis, gusto kong tandaan mo, bahagi ka ng puso ko. Samantala, si David ay madalas tumambay sa tabi ng kama ng ina. Mama, patawad kung minsan, hindi ko na ipakita kung gaano kita kamahal. Nasanay ako na ikaw ang matatag. Pero ngayon, kami ang mag-aalaga sa iyo. Umiyak si Lee, niyakap ang anak.
Sa kabilang dako, natapos na ni Rina ang kanyang proyekto. Ipinakita niya ito kay Maria at Josie. Tignan niyo! Pinasalamatan ko ang Pilipinas dahil tinulungan nila ang Israel noon. Saka pinasalamatan ko rin ang mga Pilipino rito dahil tinuruan nila kaming maging mapagmahal. Dinala ni Rina ang proyekto sa paaralan. Sa harap ng klase, buong tapang niyang ikinuwento ang kasaysayan ng dalawang bansa at kung paano ang kanyang pamilya ay nabago ng pagkakaibigang ito. Namangha ang mga guro at mga kaklase niya. Matapos ng presentasyon, lumapit si Tali at niyakap si Rina. Ang ganda ng kwento mo. Gusto ko rin matuto ng kanta sa Tagalog. Turuan mo ako. Naging usap-usapan sa paaralan ang proyekto ni Rina. Dumarami ang mga batang Israeli na gustong matutunan ang mga kanta at salita sa Tagalog, habang si Rina ay nagsimulang magturo ng bahay kubo at sa ugoy ng duyan sa klase. Unti-unting lumalawak ang pagkakaibigan sa pagitan ng mga pamilya at ng komunidad. Habang abala sa paghahanda ng pagkain isang gabi, lumapit si David kay Maria. Maria, salamat talaga sa lahat. Hindi ko man masabi agad pero mahalaga ka na sa amin. Lalo na ngayon, kailangan ka namin ni Mama. Tumango si Maria, bahagyang ngumiti. David, bahagi na rin kayo ng buhay ko. Alam kong minsan, mahirap magbukas ng pinto para sa iba. Pero dito ko natutunan na ang tunay na pamilya, hindi lang dahil sa dugo, kundi dahil sa mga panahong magkasama kayong tumatawa at umiiyak. Dumating ang gabi ng Shabbat. Tahimik ang bahay. Si Lee, mahina ngunit mapayapa, ay tinawag sina Maria, David, at Rina sa kanyang tabi. Gusto ko lang sabihin, mahal ko kayo. Lahat tayo, galing sa magkaibang mundo, pero dito, sa hapag na to, isa tayong pamilya. Naghawakan sila ng kamay, sabay-sabay na nagdasal. Sa kabila ng takot at lungkot, ramdam nilang buo at matatag ang kanilang samahan. Walang mas mataas, walang mas mababa. Pare-parehong tao, may sariling sugat, may sariling kwento, at may sariling pagmamahal. Kinabukasan, nagpaalam si Josie. Maria, alagaan mo ang pamilya mo rito. Ako rin, magpapatuloy sa kabilang bahay. Pero tandaan mo, sa bawat Pilipina rito, may pamilyang umaasa at may pamilyang binabago. Josie, salamat. Hindi ko po makakalimutan ang tulong mo. Isang araw, sabay-sabay nating aabutin ang ating mga pangarap, kahit saan man tayo dalhin ng tadhana. Nagpatuloy ang buhay ng mga Cohen at ni Maria, mas matatag, mas malalim ang ugat ng pagkakaibigan. Sa bawat hamon, mas lumalalim ang pag-unawa. Sa bawat sugat ng nakaraan, natututo silang humarap sa hinaharap na magkahawak kamay. Isang linggo ng umaga, habang abala si Maria sa kusina, dumating ang tawag mula kay Josie. Maria, may handaan tayo sa plaza, ha? Fiesta natin, parang pista sa bayan. Dalhin mo si Lee at Rina. Sabihin mo kay David, welcome siya, masiglang sabi ni Josie sa kabilang linya. Agad na napangiti si Maria. Lee, may handaan po si Josie at ng ibang Pilipina sa plaza. Gusto po ninyong sumama? Tanong niya habang inaayos ang mga prutas. Umupo si Lee sa mesa, may bahid ng pag-aalinlangan ngunit kita sa mata ang pagkasabi. Siyempre, gusto ko makita ang pista nyo. Noon pa, pinangarap ko nang marinig at malasahan ang tunay na pista ng Pilipinas. Tuwang-tuwa si Rina. Ate Maria, pwede ba akong magsuot ng damit na parang sa inyo? Turuan mo ako sumayaw, sigaw ng bata, lumalapit para magpaalalang suotin ang pulang paldang binili ni Maria para sa kanya noon. Habang nag-aayos si Maria ng baon nilang adobo at bibingka, dumating si David, suot ang kanyang simpleng polo, mukhang nag-aalalang hindi bagay sa okasyon. Maria, sigurado ka bang hindi ako istorbo, bulong niya. Ninisyan siya ni Maria. David, ikaw pa. Sa pista namin, mas masaya kung mas maraming bisita. Kayo po ang magiging espesyal na panauhin. Dumagsa ang tao sa plaza. Luntian ang damo, makukulay ang mga banderitas, at sa hangin, humahalo ang amoy ng inihaw na baboy, pansit, at sari-saring kakanin. Umalinggaw ang tawa ng mga bata at ang tunog ng gitara. Sa isang tabi, nagkwekwentuhan ang mga Pilipina, nagsasalita ng Tagalog at Hebrew habang iniaabot ang platito ng lumpia at puto. Maria, narito ka na pala, tawag ni Josie, mahigpit na niyakap si Maria. Ang cute ni Rina. At si Lee, welcome po. Bumulong si Josie, akala ko hindi mo madadala si David dito. Ayos yan. Ipakita natin na walang dulo ang tulay ng pagmamahalan. Natawa si Maria.
Walang imposible, Josie. Lahat ng tao pwedeng maging pamilya. Nagsimula ang kasiyahan sa isang dasal, pinangunahan ng pinakamatandang Pilipina sa komunidad. Panginoon, salamat po sa pagdadala sa amin dito, sa bagong tahanan. Salamat po sa mga pamilyang tumanggap sa amin, at sa mga bagong kaibigan na nagsilbing tulay ng pag-asa at pagmamahalan. Habang nagsasaluhan ng pagkain, nagsimula ang kantahan. Una si Josie, kumanta ng ianak ni Freddie Aguilar, na may halong tawa at luha. Sumabay ang ilang Israeli na marunong na ng chorus. Tumayo si Rina at nag-volunteer magturo ng Tagalog na kanta sa mga batang Israeli. Ito po, Bahay Kubo. Sabay-sabay silang kumanta, pilit gayahin ang bawat bigkas. Si David, hindi makapaniwala, nagulat nang makita ang anak na marunong ng Tagalog, pati mga simpleng sayaw na natutunan kay Maria. Pinanood ni Lee si Maria na masiglang nagkukwento tungkol sa pista sa Pilipinas, kung paano maghanda, magtawanan, at magbahaginan ng pagkain kahit hindi magkakilala. Lee, sa amin po, kahit hindi ka kilala, basta may pagkain, pwede ka nang maging kaibigan. Dito ko po natutunan na kahit saan, iisa lang pala ang ligaya, ang makasama ang pamilya, tunay man o bago. Lumapit ang isa sa mga Israeli na si Yael, asawa ng isang Pilipinong caregiver. Maria, ang saya pala ng mga pista ninyo. Sabi ni Eli, masarap daw ang bibingka mo. Sabay tawanan sila at inabot ni Yael ang recipe ni Maria. Turuan mo ako, ha? Gusto kong magluto nito sa bahay. Unti-unti, napuno ng Tagalog ang paligid. Kahit mali-mali, subok ng bawat isa ang mga simpleng pagbati. Kumusta ka? Tanong ng isang batang Israeli kay Rina. Mabuti, sagot ni Rina, proud na proud. Sa isang tabi, si David, nakatingin kay Maria, parang noon lang niya lubos na nakita kung gaano kalalim ang koneksyon ng kanyang anak sa bagong mundo ng mga Pilipina. Hindi nagtagal, nagkaroon ng paligsahan ng sayaw. Tuwang-tuwa si Rina nang iakyat siya ni Maria sa entablado. Sa simula, nahihiya si Rina, pero hinawakan ni Maria ang kamay ng bata, at nagsimula silang sumayaw ng tinikling, ginamit lang ang mga pamalo ng walis at kahoy, ngunit umalingaw-ngaw ang tawa ng lahat. Pati si David, napasigaw, bravo, Rina. Bravo, Maria. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit si Lee kay Josie, nagpasalamat sa mainit na pagtanggap. Josie, hindi ko akalain na mapapalapit ako sa kultura nyo. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit kayo pinipili ng maraming Israeli, may ibang init ang puso ninyo, at sa bawat kwento at kanta, may tahanan kayong dala. Naglakad-lakad si David sa gilid ng plaza, nakasalubong ang ilang Israeli na mga ama at ina ng mga batang sumasayaw. David, anak mo ba yung sumasayaw ng tinikling? Galing ah! Sabi ng anak ko, gusto raw matuto ng Tagalog, sabi ng isang ama, humanga kay Rina at kay Maria. Nagkatinginan sina David at Maria, sabay ngumiti. Unti-unting natutunaw ang dating malamig na pag-aalinlangan ni David. Napansin niyang hindi lang si Maria ang nagbabago ng kanilang mundo, pati siya, natututo na rin yakapin ang bago, yakapin ang tulay na hindi nakikita pero nararamdaman sa bawat tawa at kwento. Nang dumilim na, nagsindi ng maliliit na ilaw sa paligid ng plaza. Bawat pamilya, Israeli man o Pilipino, ay nagbahagi ng salusalo at salusalita. Lee, kamusta ka? Tanong ng isang Pilipina, sabay abot ng prutas. Ayos lang, maraming salamat, sagot ni Lee sa mabagal ngunit masiglang Tagalog. Nagkwentuhan sila hanggang gabi. Nagsimulang magturo si Maria ng mga salitang Tagalog sa mga Israeli, habang si Josie ay nag-imbita ng mga bata para maglaro ng patintero. Si Rina at Tali ay naging opisyal na magkaklase ng Bahay Kubo Club, at nagpauso pa ng paligsahan kung sino ang makakabigkas ng pinakamaraming salita sa Tagalog. Bago maghiwa-hiwalay, nagkaroon ng maliit na programa ng pasasalamat. Sa bawat hapunan, bawat kwento, at bawat pagkanta, tulay ang nabubuo sa pagitan ng mga puso natin. Hindi hadlang ang wika o lahi. Ang mahalaga, bukas ang puso at tahanan, sabi ng isang Pilipinang matanda na itinuring ng lola ng komunidad. Nang umuwi sila, tahimik sa sasakyan si David, pero may kakaibang ngiti. Maria, salamat sa pag-imbita. Ngayon ko lang naranasan ito. Naiintindihan ko na ang sinasabi ni Mama, may mga tulay na hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo sa bawat yakap at tawanan. Nagkatitigan sina Maria at Lee, parang pareho nilang naisip na lumalawak ang mundo nila, hindi dahil sa pag-alis kundi dahil sa pagtanggap. Nang makauwi, si Rina ay agad yumakap kay Maria. At Maria, pwede ba ulit tayo sumali sa pista nila Josie? Ang saya-saya talaga.
Sa mga sumunod na araw, naging normal na sa bahay ang mag-usap ng Tagalog at Hebrew. Sa bawat agahan, may halong kwento ng pista, laro, at bagong kaibigan. Naging daan ang simpleng pagtanggap para mapalapit ang dalawang kultura. Sa bawat aral at bawat kanta, lumalim ang pagkakaintindihan at pagmamahalan. Sa bawat gabing nag-uusap sina Lee at Maria, palaging may bagong kwento ng pag-asa at pangarap. Alam mo, Maria, ang puso ng tao, kapag binuksan mo, para ring bahay, mas marami kang tatanggapin, mas lalawak ang mundo mo. Sa pagdampi ng malamig na simoy ng gabi, natulog si Rina, nagdadala ng bagong kwento, bagong sayaw, at bagong salita. Sa bawat pagtulog niya, dala niya ang tulay ng pagmamahalan na binuo ng pamilya, ng komunidad, at ng dalawang bansang pinag-isa ng tadhana at pagmamalasakit. Makulimlim ang umaga, at tila mas malamig ang hangin sa bahay ng mga Cohen. Sa bawat sulok ng sala, maririnig ang tahimik na mga yapak, mga bulong ng dasal, at ang pag-iyak na pilit ikinukubli ni David. Sa kwarto, tahimik na natutulog si Lee, parang payapang-payapa, ngunit malamig na ang kanyang mga kamay. Dahan-dahang pinunasan ni Maria ang noo ng matanda, at sa huling sandali, binulungan niya ng isang dasal sa Tagalog, habang hawak ang kamay ni Lee. Lee, salamat po sa lahat. Hindi ko po kayo makakalimutan, mahina niyang wika. Pumipikit si Lee, at parang umiti, isang huling ngiti ng kapayapaan at pagtanggap. Ilang saglit pa, tuluyang bumitaw si Lee sa mundo. Niyakap ni David ang ina, pinigilan ang luha. Si Rina, nakatayo sa tabi, walang imik, naninilid ang mga luha, habang pinagmamasdan si Maria na tahimik lang sa tabi ni Lee, parang anak na nagbabantay sa sariling ina. Nagtipon ang buong pamilya at ilang kaibigan sa sala. Habang nagluluksa, natanggap ni Maria ang isang sobre, may pangalan niya sa labas, sulat kamay ni Lee. Napatitig si Maria, nanginginig ang kamay ng buksan nito. Mahal kong Maria, simula ng liham. Kung binabasa mo ito, alam kong tapos na ang paglalakbay ko sa mundong ito. Gusto kong malaman mo na hindi ko malilimutan ang tapang mo, ang lakas ng loob mong iwan ang sariling bayan, ang pagmamahal mong ibinahagi mo sa akin at sa aking pamilya. Hindi naging madali ang buhay ko, ngunit naging magaan dahil sa iyo. Hindi kita itinuring na tagalaba o tagapag-alaga. Isa kang anak sa puso ko. Salamat, Maria, sa pagmamalasakit, sa tawanan, sa musika, at sa araw-araw na kwento. Alagaan mo ang sarili mo, at sana, manatili kang bahagi ng buhay nila David at Rina. Hindi hadlang ang lahi o wika, ang puso ang mahalaga. Hanggang sa muli, Lee. Napahagulgol si Maria, niyakap ang liham, at sa sandaling iyon, parang lumaya ang bigat sa kanyang dibdib. Lumapit si David at Rina, magkahawak kamay. Hindi nila kailangan ng salita, naramdaman ng lahat ang bigat at ang lambing ng pagkawala. Sumunod na araw, ipinalibing si Lee sa gitna ng dasal at awitin. Sa libingan, naghawak-hawak ng kamay ang pamilya, kasabay ng ilang kapitbahay at mga kaibigan, kabilang sina Josie at iba pang Pilipina. Ang buhay po ni Lee ay nagsilbing tulay, hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi para sa lahat ng naging bahagi ng kanyang kwento, sabi ng Rabbi. Pinili niyang magbukas ng tahanan at puso para sa iba, at sa kanyang huling hiling, sana'y manatili ang pagmamahalan at pagkakaibigan sa kanyang iniwang pamilya. Pag-uwi nila sa bahay, tahimik si Maria. Wala ang matandang palaging kumakanta ng lullaby, nagtuturo ng Hebrew, at palaging pumapansin sa bawat galaw niya. Sa kusina, nakaupo si Maria, nilalaro ang sulat ni Lee, paulit-ulit na binabasa, parang umaasang may bagong maririnig. Maria, mahinang tawag ni David. Gusto ka sana naming kausapin ni Rina. Nilingon niya ang mag-ama, kita sa mukha ang pagod, ngunit may bahid ng pag-asa. Maria, hindi ko alam kung paano sasabihin, wika ni David, halos hindi makatingin ng diretsyo. Pero napag-usapan namin ni Rina. Gusto ka sana naming makasama pa rito. Hindi ka lang namin tagapag-alaga. Parte ka ng pamilya. Hindi ko man agad nakita, pero alam kong ikaw ang liwanag dito nung panahong madilim ang lahat. Tahimik na lumapit si Rina kay Maria, niyakap siya ng mahigpit. Ate Maria, huwag kang aalis. Hindi ko kayang mawala ka. Ikaw na ang pangalawang lola ko. Nag-init ang mata ni Maria sa mga luhang pilit niyang pinipigil. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na hindi lang siya bisita o utusan. May lugar siya, may ugat, may tahanan sa isang lugar na dati takot siyang tawagin na kanya. Salamat, David, salamat, Rina, humihikbing sagot ni Maria. Hindi ko rin alam ang buhay kung wala kayo.
Hindi ko akalaing sa paglayo ko sa Pilipinas, dito ko pala mahahanap ang panibagong pamilya. Lumipas ang mga araw ng pagluluksa na puno ng pagbabalik-tanaw. Sa bawat silid ng bahay, may naiwan si Lee, ang lumang album ng larawan, ang recipe book ng tsala, ang mga kwento ng nakaraan. Pinagmasdan ni Maria ang bawat alaala, nagpasalamat sa bawat araw ng pagtanggap at pagtuturo. Isang hapon, naglakad-lakad si Maria sa tabi ng dagat. Pinikit niya ang mga mata, inamoy ang hangin, at inalala ang lahat ng desisyon, ang pag-alis sa Pilipinas, ang mga gabing lumuluha siya sa pangungulila, ang mga tawanan sa kusina, at ang mainit na yakap ni Lee. Naalala niya ang sariling ina, ang mga kapatid, at ang buhay na iniwan niya para makapagpadala ng pangarap sa pamilya. Ngunit ngayong nawala si Lee, hindi na siya sigurado kung sino pa siya, Pilipina, Israeli, o basta isang Maria na naligaw sa mundo. Umupo siya sa buhanginan, nagdasal sa sariling wika, at tahimik na nagpasalamat. Dito niya napagtanto na hindi kailangan pumili ng isang ugat lamang. Maaari kang maging ikaw kahit ilan ang ugat mo. Pagbalik niya sa bahay, dinatnan niya si Rina na gumagawa ng homework. Ate Maria, pwede mo ba akong turuan ng Tagalog? Gusto kong matutunan pa. Gusto ko po sanang magkwento kay Mama Lee, kahit wala na siya, gamit ang mga salita mo. Napangiti si Maria, pinunasan ng luha. Sige, Rina. Mag-umpisa tayo sa salitang mahalaga, pamilya. Sa Tagalog, pamilya. Sa Hebrew, mishpacha. Pero kahit anong wika, ang ibig sabihin ay pagmamahalan. Sa gabing yon, nagtipon-tipon sina Maria, David, at Rina sa hapag. Tahimik, ngunit magaan ang pakiramdam. Sa bawat tinapay na kanilang pinagsaluhan, sa bawat kwento at katahimikan, naramdaman ni Maria ang kapayapaan. Ang dating takot ay napalitan ng pag-aari, ng pag-amin sa sarili, ng pagtanggap sa bagong katauhan. Wala na si Lee, ngunit naiwan ang kanyang aral, na ang tunay na pamilya, ang tunay na ugat, ay hindi natatapos sa lahi o sa wika, kundi sa kakayahang magmahal, tumanggap, at magtaya para sa iba. Sa bawat yakap, bawat halakhak, at bawat pagtuturo ng bagong salita, ipinagpapatuloy ni Maria ang diwa ni Lee, sa pamilya ng Cohen, at sa sarili niyang puso. Sa pag-ikot ng panahon, napuno ng liwanag at musika ang tahanan ng pamilya Cohen. Mula sa mga araw ng pagluluksa, dumating ang bagong sigla, si Rina, ngayoy dalaga na, masayang naglalakad sa bahay habang nagbibilang ng mga libro at papel. Sa gilid ng mesa, si Maria, nananatiling mapagmasid, punang pag-aalalang halong tuwa, at mas ramdam na hindi na siya bisita, isa na siyang haligi sa bagong pamilya. Maria, ready ka na ba? May 20 minuto pa bago magsimula ang orientation sa university, sigaw ni Rina, abalang-abala sa paglalagay ng lastik sa kanyang buhok. Tumawa si Maria, nilapitan ng dalaga, at marahang inayos ang kwelyo ng suot nitong damit. Rina, mag-ingat ka roon ha. Huwag kang mahiya. Marunong ka na ng lahat ng kailangan mong malaman, pati na rin ang ilang Tagalog na kanta. Of course, Maria. Wala na akong kinatatakutan. Sabi mo nga, kahit anong bansa, basta dala mo ang puso mo, makakahanap ka ng tahanan, sagot ni Rina, sabay yakap ng mahigpit. Sa kusina, si David ay abala sa pagtawag, nag-aanyaya ng mga kaibigan, Pilipino at Israeli, lumang kapitbahay, at bagong kaibigan ni Rina mula sa universidad. Ngayong gabi, maghahanda tayo ng espesyal na salusalo, ani David. Gusto kong magsama-sama tayo, hindi lang para kay Rina, kundi para sa lahat ng naging bahagi ng ating buhay. Dumating ang gabi ng salusalo. Puno ng tawanan ang bahay. Sa mesa, nakalatag ang tsala ni Lee, adobo ni Maria, lumpia ni Josie, at sari-saring kakanin at tinapay. Dumating sina Josie at ang kanyang pamilya, dala-dala ang kwento ng tagumpay at mga kwento ng pakikibaka. Maria, hindi ko akalaing aabot tayo dito, bulong ni Josie habang inilalagay ang lumpia sa mesa. Tignan mo, dati, tayo lang ang magkakasama tuwing Pasko o pista. Ngayon, kasama natin sila David, Rina, at ang dami pang iba. Ngumiti si Maria. Parang kahapon lang, Josie. Pero ngayon, parang lumawak ang mundo natin. Parang walang hangganan. Naging magaan ang gabi, nagbabasya ng mabuhay, at shalom, ang lahat, sabay-sabay na nagtatawanan kapag mali ang bigkas ng Tagalog o Hebrew. May paligsahan pa kung sino ang makakapagkwento ng mas nakakatawang karanasan sa dalawang wika. Tumayo si David, hawak ang baso ng alak, at nagsalita. Alam ninyo, dati, akala ko, mahirap pagsamahin ang dalawang kultura, dalawang bansa.
Pero natutunan ko, kapag binuksan mo ang puso mo, kahit anong wika, kahit anong pagkain, kahit anong kwento, lahat ay nagiging pamilya. Maria, salamat sa lahat. Josie, salamat. At kay Rina, salamat sa tapang mong yakapin ang parehong mundo. Pumalakpak ang lahat. Si Maria, mahiyain man, tumayo at mumiti. Hindi ko po alam kung paano pasasalamatan ang bawat isa. Pero gusto ko lang sabihin, kahit saan tayo dalhin ng buhay, ang mahalaga, mag-iwan tayo ng pagmamahal. Ang bawat isa po rito ay naging tulay, hindi lang ng mga salita, kundi ng puso at pangarap. Sa gitna ng tawanan at kwentuhan, tumugtog ang gitara ni Josie. Niyaya niya si Rina sa harap ng lahat. Rina, kanta tayo ha? Bahay kubo tayo ulit. Nang tumugtog si Josie, si Rina ay kumanta ng malinaw at masaya, hindi na katulad ng batang minsang hirap sa bigkas. Ngayon, natural na ang bawat Tagalog, sinasariwa ang mga aral ni Maria, ni Lee, at ng mga taon ng paglalakbay. Matapos ang kanta, nagsimulang magtanong ang mga bisita. Rina, paano mo natutunan lahat ng ito? Sagot ni Rina, dahil po kay Maria. Dahil din kay Lola Lee, at sa lahat ng Pilipinong nagturo sa akin kung paano magpatawad, magmahal, at lumaban para sa pangarap. Sabi ni Ate Maria, ang Tagalog at Hebrew, parehong may salitang pamilya. Pareho rin silang may salitang pag-asa. Nagtagal ang kasiyahan hanggang hating gabi. Lumalalim ang gabi, ngunit hindi nauubos ang kwento, awit, at sayaw. Sa bawat palitan ng pagkain, sa bawat tawanan at pagsasalo ng alaala, nabubuo ang isang mundo na walang hangganan, isang tahanan na pinili at itinayo ng magkakaibang lahi, nagtagpo sa iisang hangarin, ang magmahal at tanggapin ang isa't isa. Pagkaraan ng ilang taon, mas naging abala si Rina sa unibersidad. Sa bawat bakasyon, bumabalik siya sa bahay, may dalang bagong kwento, bagong kaibigan, at bagong pagtingin sa mundo. Si Maria ay mas naging nanay na kay Rina, gabay sa bawat desisyon, kasama sa bawat tagumpay at pagkabigo. Minsan, habang magkasama silang naglalakad sa baybayin, huminto si Rina, tumingin kay Maria, at hinawakan ang kamay nito. Ate Maria, balang araw, gusto ko ring maging katulad mo, yung hindi natatakot magmahal at magbukas ng tahanan para sa iba. Ngumiti si Maria, tinapik ang balikat ni Rina. Hindi ko alam ang hinaharap, anak. Pero sigurado akong, basta dala mo ang pagmamahal at tapang, kahit saan ka makarating, magkakaroon ka ng sariling pamilya, kahit hindi mo kadugo. Ilang taon pa ang lumipas. Si Rina, ngayon ay isa ng ina, nakatira pa rin sa Israel. May dalawang anak siyang malikot, sina Lior at Sofia, parehong matalino at malambing. Sa mga gabi ng taglamig, tinuturuan ni Rina ang kanyang mga anak ng mga kantang natutunan niya kay Maria. Habang nilalambing ni Rina si Lior, mahinang inawit niya ang I sa ugoy ng duyan, habang si Sofia ay natutong umawit ng Bahay Kubo. Ano po ibig sabihin ng kanta, Mama? Tanong ni Sofia. Ipinatong ni Rina ang kamay sa dibdib ng anak. Ibig sabihin, mahalaga ang pamilya. Dapat marunong tayong magmahal sa isa't isa, kahit iba-iba ang ating wika o kulay. Napatingin si Rina sa lumang larawan nila ni Maria at Lee, na nakasabit pa rin sa dingding. Sa bawat gabi ng kwento, sa bawat awit ng pag-ibig, sa bawat palitan ng tinapay at adobo, nananatiling buhay ang kwento ng dalawang mundo, dalawang kultura, at isang pusong marunong magmahal at tumanggap. At sa bawat pagsikat ng araw, panibagong simula, panibagong pag-asa, isang kwento ng pamilya na hindi natatapos, isang kwento ng pag-ibig at pagtanggap na magpapatuloy sa bawat lahi, sa bawat tahanan, at sa bawat salinlahi. Pindutin ang like at mag-subscribe na para hindi ka mahuli sa susunod.